Ito ay Taong 2024. Bumalik ako sa 12 taon na nakalipas. Tago pa kayo Ikasal K by Jianing. Mukhang magaspang ang mukha ko. Sa nakaraang buhay, buong puso kong ibinigay sa walang kwentang Bai Jianing. Hindi ko naalagaan ang sarili ko. Pero tadhana ay makatarungan. Binigyan ako ng isa pang pagkakataon. Sa buhay na ito, hindi ko hahayaang sina Bai Jianing at Luyan ay patuloy na balewalain ang sarili nila. Sa buhay na ito, ang mansyon na nagkakahalaga ng milyon ay akin. Ang kumpanya na may halaga ng bilyon ay akin. Pati ang daan-daang milyong naipon ay akin. Sisiguraduhin kong magbayad sila ng libo-libong beses na halaga. Ha ha ha. And Hai-Ching. Si Luyan, isa lang siyang katulong sa bahay namin noon. Ngayon, nakaupo siya sa sofa, nagbibihis na magagarang damit, na parang isang katulong na inisip na siya ang may bahay. Sinasabi ko anong pinagagagawa mo. Ang tagal mo sa taas, gusto ni Yenner kumain ng prutas. Bumaba ka na sa kusina at maghugas ka para sa kanya, yung imported ha. Dillis. Yenner! Talagang hayop kayong dalawa, yung isa ay yaya ko, yung isa ay anak ng yaya ko. Kinakain, sinushoot at ginagamit ninyo ang akin tapos parang utusan ninyo ako. Sige lang. Sa buhay na ito, hindi ko hayaang hindi kayo mapahiya. Hintayin niyo lang kayo. Sinasabi ko di mo marinig. Sinasabi ko maghugas ka ng prutas, bilisan mo. Jianing, wag ka na magalit at wag mo na rin laging inutusan si Ed Hiking. Hindi maganda yan. Teo na ang pupunta. Uy, anong gagawin mo? Gustong-gusto niyang tumulong sa iba. Kung hindi siya makakatulong, hindi siya masaya. Tama BA and Hai-Ching? Sige na, umalis ka na lang. Ayos may husay. Magsimula na ang paghihiganting gayon. Ang tuta na naman ang mag-asikaso kay Boss Bai, pero ang gusto talaga ng bilyonaryong CE ay si Luyan, yung tipo ng babae na maganda, hindi katulad mo. Anong klaseng tawa ko? Anong klase ka? Ikaw ang yaya ng pamilya Bai. Lagi kang kasama ni Bai President na pwede ka magpakasal sa kanya. Ipinapayo ko sa'yo, huwag kang mangarap ng gising. So palagi pala kayong sinasabihan ni Bai Jianing na ako, si An Haiking, ang yaya ng pamilya. Hindi ba ninyo naisip na itong villa ay akin? At siya si Bai Jianing, anak ng yaya namin. An Hiking, napapatawa muntak ako. Gusto mong magpakasal kay Bai President, buko dito sa karaniwan. Natatawa talaga ako. Ang ibang tao, huwag nang mangarap. Bilisan mong hugasan ang mga prutas at ihandog kay Presidente Zhu. Pag nainis si Bai President maya-maya, good be ang sahod mo ngayong buwan. Si Bai Jianing, anak ng yaya namin. Isang lalaki na nakikitira sa akin, saka nagpo-posture bilang presidente ng kumpanya ko sa labas. Huwag kang magmadali, Bai Jianing. Mag-umpisa na ang magandang palabas. And Hao-Ching, nasa Syra Yulo Mo, mamalengke ka prutas kay Yenner, pero kinain mo lahat. Alam MOBA imported, yen at mahal. Binili ko ito. Kung gusto ko, kakainin ko o itatapon. May pakialam ka, Bai Jianing? Ako da bumili, ayan ay mga mamahaling imported na prutas. Kaya Montag bang bilhin yan? At saka, yung sweldo Montag galing kay Baitsong, di IBA? Bai Jianing. May nagsabaylang na sweldo kayo galing SAO. Toda ba yan?
Unhawking, anong nangyayari ngayon? Kinain mo lahat. Anong kakainin ni Yanner? Gusto ni Yanner ng prutas. Tenga kabiye? Sino ka nga ba? Sino naman siya? Bakit kailangan pagsilbihan? Kung gusto ng prutas, bumili. Kung di kaya bumili ng mamahaling prutas, huwag na kumain. An Haiching, Yaya KSA bahay ni Bai. Ano ang problema kung naghugas ka ng prutas? Basic lang. Bay Jianing, sa labas mo sinasabi na yaya mo ako. Ito bang villa asayo? Peti yung kumpanya. Gano NBA? Sige, and Haiching, kung gusto mong sabihin yan, hindi kita papansinin at huwag mo akong habulin sa hinaharap. Bakit naman kita opin? Ano bang mali sa sinabi ko? Kung gusto mo talagang magpasaway ngayon, huwag ka na sumama sa amin sa dinner table mamaya. Hinihintay kong magmakaawa ka sa akin. Sige, goodbye. Kayong dalawang yaya, gusto niyo bang kumain sa villa ko? Karapatapat biye kayo? Wow! Hindi ba ayaw niyo maghugas ng prutas para sa girlfriend ni Bai? Bakit may lakas loob kayong kumain dito? Nga, isang yaya lang ikaw pero naglakas loob na kumain dito. Kahit hindi pa dumating si Bai at Miss Luyan. Lumeya ka na. Napakabay talaga ni Bai, kahit ang yaya na hindi marunong umintindi sa ranggo, hindi niya pa tinatanggal. Kung ako yan, matagal ko na siyang tinanggal. Ano be ayan, grabe. O, lumayas ka na agad. Tuloy ang serbisyo, maghain na. Hindi pa dumating ang lalaki na may-ari. Magante ka pa. Si Tita Chen, di biya? Binili ko ang villa. Saan ang lalaking may-ari? Ihain ang pagkain. Haiching ka pa. KOSI Jianing. Minsan mainit ang ulo niya. Pero babae ka, magbigay ka lang. Saka na lang kita usapin ko siya. Para di na siya magalit sa'yo. TSK ang tanga na babae. Palagi kang magpaligaya sa anak ko. Ano ang nangyari na yan? Nawala sa tamang wisyo, puk siya, sa hinaharap ang buong pamilya ay para sa anak ko. Akala mo ba utusan ako na para sa yaya? Sabi ko, ihain mo ang pagkain. Di mo ba narinig? Darating sila, ihahain ko na ang pagkain. Sino ang nagpapunta sa'yo sa bahay ko? Umalis ka. Sino ang nagpapunta sa'yo sa bahay ko? Liason. Anong ginagawa mo, and Haiching? Sabi mo ayaw mong kumain kasama ko. Bakit nandito ka pa rin sa bahay ko? Kumikin. Yaya, An Haiching, sobra na. Daming bises nang sumagot sa amo niya. Dapat palayasin na siya ni Boss Bai. Nga Boss Bai, dapat palayasin na siya. Akala mo kung sino, siya pala'y isang hamak na katulong. Umali ka na. And Haiching, kailangan mong magwala na yan? Hindi ba pwedeng kalimutan ko na yung nangyari? Hindi mo naisipin. Bay Jianing, pwede bang umalis ka na? Hindi pwede. Kung alis ako ngayon, malalaman ang aking pagkatao bilang presidente. Hindi maaring ipaalam sa kanila. Anak lang AKO ang Yaya Nai and Haiching. Umalis na tayo. Bay Jianing. Gayon, handa ka ng umaksyon. An Haiching, ano ang dinadrama mo? Ngayon ano na? Nga, kunwari ka pang may-ari ng mansyon na to. Talagang nakakaasar ka. Hello, Ma. Yung kinuha mong yaya, akala niya siya na ang amo ng bahay. An, nagkukunwari ka pa. Ilang bises na tayong dinala ni Ed Luyan sa bahay ni MR Bai. Bakit ka nagkukunwari? Hindi mo ba nararamdaman na nakakahiya? Hindi pa natin alam kung sino ang nakakahiya. Mamaya luluhod at humingi ng tawad sa akin. Luluhod pa para humingi ng tawad? Miss, pasensya na po. Naanyayahan po kayo sa hapag para kumain. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit ang yaya ng pamilya Bai humihingi ng tawad sa isang kasambahay? At paanong may respeto pa? Baki kalumaba kazama si Miss Luyan? Pinauna mo si Ann na isang kasambahay para kumain. Sobra namon yataito. Haiching, ikaw at Jianing nag-away lang ng kaunti. Hindi naman malaking bagay yan. Bakit mo kailangan tawagan ang dating chairman? Chin, ang yaya, nakalimutan mo na ba ang posisyon mo?
Wala kang karapatan magsermon dito. Sino ang nagbabayad sa'yo? Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo, kundi tatanggalin kita. Sa minsang salita mo, agad kang paparadahin. Hai Ching, hindi ka na categil. Ano? Kapag nagpatuloy ka, hindi kita papansinin ng isang buwan. Siya nga pala, tandaan mo yung sinabi mo. Sige, wag mo nga akong pansinin. Sige, Hai Ching. Ngayon, ipagpapalagay ko na may mali sa'yo. Babawi ka sa akin, pero hindi kailanman. Hindi kita patatawarin. Umalis ka ba o hindi? Umalis ka ba o hindi? Pasensya na po sa lahat. Ano SI and Hai Ching, may sakit ngayon. Ayoko ng gulo sa bahay. Halika, ilabas ko kayo para kumain. Pinakamagandang restaurant sa Haicheng, mag-order. Tutu BA, Boss Bay, pinakamagandang restaurant sa Haicheng. Mag-order lang kami, Boss Bay ang galante. ONGA, Ange Benny Bosbe. Hindi tulad ng iba, hindi alam ang respeto, kaya hindi na nakikipagtalo sa kanila. Tara, nag-arigalo si Boss Bay ng pagkain. Isasama si Anhai King para magbayad. Wala tayong ganyan kalaking pera. Huwag mag-alala. Gayon, parang nagkamali siya ng gamot. Keo na ong mauna. Maraming paraan para makuha ang gusto ko. Napakapangit ng luto nito. Ayaw ko na kumain. Hawa sayang. Pinaglaanan ko ng maraming oras ang pagluluto ng mga iyan. Ikaw talaga, nangasting bas pa, no? In Haiching ano plano emo na yan? Si Tita Chen nagluto nito, tapos tatapon mo? Alam mo bang mahal ang pagkain nito? Lahat ng bisita, kaibigan ni Jianing. Gusto mo ba talagang mapahiya siya? Gusto mo bang patawarin kanya? Oh, in Haiching. An Haiking, paano mo nagawa na saktan ako? And Haiching Nagerbelt ka na. Ay oo na pala. Nakalimutan ko si ikaw na matanda kang babae. Rebelled na. Anhai-king, paano mo nagawa na saktan ako? Huwag mo nang asahan na patawarin ka ng anak ko. Sige. Kung ganun, mag-impact kayo na anak mo at lumayas na sa bahay ko. Huwag na kayong bumalik. Hindi ko ibig sabihin iyon. Ikaw, Tumahimik ka. Ang utang mo sa akin, ayusin natin sa ibang araw. Tungkol sa'yo. Gayon ko na ayusin ito sa'yo. Sumama ka sa sala. Huwag kang magalit, Haiking. Kapag ganyan ka, malulungkot din si Jianing, di ba? Itong sofa, nagkakahalaga ito ng higit sa 100,000. Pero nakakapagtaka, bilang may bahay, mas madalas mong gamitin ito kaysa sa amin na may-ari. Haiching, huwag ganyan. Hindi ba't mabuting kaibigan tayo? Oh! Ikaw ang assistant sa kumpanya ko. Pati maliit na katulong sa bahay. Ako ang presidente ng An Group. Kaibigan kita. Presidente AKO ng An Group. Kaibigan kita. Si Jianing ay kasama mo para sa kumpanyang iniwan ng tatay mo. Ikaw ay isang maliit na yaya. Sino ang nagpasuot sa iyo na maganda? Pumunta ka at magpalit. Isuot mo yung pinakapangit at pinakamaruming damit, maglinis ka dito. Kung ayaw mo, umalis ka na. huwag kang magalala, Haiching. Itong bagay ngayon, siguradong di ko sasabihin sa anak ko. Tutulungan ka sa pag-intindi sa kanya, para hindi siya magalit sa'yo. Chen Mei, nagdiborsyo ka, dinala mo ang anak mo at nakitira sa nanay ko. Tinanggap ka ng nanay ko, di ba? Oo, tama. Matagal nang sinasabihan ako ng nanay ko na maging mabuti sa inyo. Mabait ako sa inyo. Umabait. Akala mo madaling apihin ako, hindi ba? Itong villa ay akin. Ano, akala mo talagang ikaw na ang may-ari ng villa na to? Akala mo talagang ikaw na ang may-ari ng villa na to? Haiking, pakinggan mo ang paliwanag ko. Tumigil ka. Sino ka biyayasekin? Pati palayaw ko, ikaw ang tumatawag. Enzong. Nagkamali ako. Huwag mo akong masyadong pansinin, please. Hindi ko matatanggap ang tawad mo.
Ikaw lang ang kinuha ni mama na kasambahay. Ngayon gusto mong maging nanay sa bahay ko, kaya. Ayos-ayosin mo na ang mga gamit mo at umalis. Dalhin mo ang gamit mo at ng anak mo. Umalis kayo sa bahay ko. Huwag, attorney yan. Huwag mo kaming paalisin ng anak ko. Basta huwag mo kaming paalisin. Kate ano apagawa mo sa akin? Kate ano puwid? Opo, opo. Anong gusto mong gawin? Sige. Gayon, lumuhod ka at sampalin mo mukha mo hanggang masyahan ako. Para makapagstay ka. Okay. Gagawin kayo yan na yan. Bake it. Ayaw mong saktan ang sarili mo. By Jianing sa nasabi kayo. Simula palang ito. Sa lahat ng ginawa mo sa akin noong nakaraang buhay, babayaran kitang 100 beses, 1,000 beses. AKO SI and Haiching. General, alam ng madam na pinahihirapan ka. Nasa labas siya ng bayan. Balik siya bukas. Hayaan mo kung protektahan ka. Maganda't nandito na kayo. Itapon mo ang mga gamit niya. Tamang-tama, kailangang masuri na mabuti. Huwag hayaang magdala siya ng anuman mula sa bahay. Oo. In general, sinabi mo hindi ako papaalisin. Ganon ba? Ang natatandaan kong sinabi ay, kung sasampalin mo ako hanggang sa masyahan ako, baka may isipan kong huwag na kitang paalisin. Gunit. Hindi ako nasisiyahan. Kaya, maari ka nang umalis. And Haiching hindi mo magagawa to. And Haiching hindi mo magagawa. Sasabihin ko sa nanay mo, Mac Alice. hindi mo ako maaring palayasin. Tingzong. Tingnan mo, naglilinis ako ng misa. Luyan, kakataboy ko lang na matandang aso. Kasi wala siyang kamalayan bilang aso. Ay kao marambie? Bibigyan kita ng buwanang sahod na 100,000 bilang alalay at yaya. Pumapayag ka ba? Pumapayag ako. Sige. Gayon, pwede kang magsumbong kay Bai Jianing kahit paano mo gawin. Alice ka. Luyan by Jianing sabi kayo nagsisimula palang ang laro. Ibabalik ko lahat ng utang niyo sa akin. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Ang hiking hindi mo ako pwedeng paalisin. And hiking wala kang puso. Hindi ka mamamatay ng maayos. Hey. Bilisan mo, bumangan ka. Tiyochin tis muna tiyo. Hindi ko alam kung bakit biglang tumalino si An Hiking na tangang gayon. Pero ayos lang, hintayin lang natin ng ilang araw pa. Si An Hiking ang tiyak na unang hihingi ng tawad kay Jianing. Sa pagkakataong ito, hindi ko papayagan na madali lang patawarin siya ng anak ko. Gusto kong si An Hiking na babae ay magbayad. Yan, huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ng anak ko ang kumpanya ni An Hiking, palalayasin ko ang anak ko at pababayaan siya. Ikaw ang pakakasalan niya. Usamat Tiyochin. Wala na, tawagin mo na lang na nanay. Nanay. Aba, aking mabuting manugang. Yuinario. Bugbugin ng hostel.
Dalhin niyo ang dalawa. Fu Hui. Fu Hui. Dumaan lang ako, aalis na. Bukod sa dalawang babae, sino pa nang api sa'yo? Inatay ko silang lahat. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Walang problema. Parang ang saya makita kang muli. Sobrang saya. Walang problema, nawili na ako. Pero, Ginoong Fu, pwede ba kitang makilala muli? Dadalhin na kita sa ospital. Kamusta pa, Ginoong Fu? AKO SI and Haiching. Natutuwa akong makilala ka. Kamusta? Ako si Fu Hiyan. Haiching at Hian. Bagay ang mga pangalan natin. Simula na yan. Magkaibigan na tayo. Fu Hian. Sa nakaraan, bulag ako at nagkamali ng minahal. Sa huli, napagtanto ko na ikaw ang liwanag ng buhay ko. Sa nakaraang buhay, tahimik mo akong sinusuportahan, inaalagaan at nagsakripisyo para sa akin. Sa buhay na ito, hindi kita hahayaan mawala. Talagay. Ginoong Fu, pwede mo bang bitawan ang kamay ko? Pamanin pa. Yung dalawang tao kanina, tulungan mo akong turuan ng leksyon. Meron akong ibang plano para sa kanila. Sige, okay. Ganito. Una na ako sa loob. Sige. Fu Hian. Dati ang labo ng mata ko. Nagkamali ako ng pag-ibig. Pero ngayon single na ako. Gusto ko na talagang magka-boyfriend. Hindi ko alam kung may kilala si Ginoong Fu na pwede niyang ipakilala sa akin. Gusto ko nang magpakasal. Sige. Ang tanga naman nito, sa nakaraang buhay, lagi siyang tahimik at malamig na parang yelo. Pahala na, dahan-dahan ling. Hanggang sa muli, Ginoong Fu. Kuya, paano natin ayusin ang dalawang iyon na nanakit kay Miss Anne? Naku, ginagawa mo yan sa kamay mo, pinapanood mo yan ng mahigit 1 oras eh. Matagal nang umalis si Miss Anne. Nakipagkamay ka lang, kailangan bang ganun? Sabi yan ay Miss and Conning Lexian Lang. Hayaan mong putulin nung matanda ang binte. Young bata, Conning Lexian Lang. Huwag sirain ang plano ni Miss Anne. Sige, walang problema. Sabi yan ay Miss Anne, na ipakilala ko siya sa isang boyfriend. Kuya, hinuhudyat kanyang ligawan mo siya. Hindi niya sinabi. Naku, kapatid. Hindi pa siya umalis. Kamusta?
Hoy, Gino ang Fu. Nandito ka, Pabie? Medyo nagugutom na ako ngayon. Gusto mo bang kumain sa labas ng sabay-sabay? Mabuti. Kung gayon, hintayin mo ako roon. Darting AKO na yon din. Kung gayon, hintayin mo ako roon. Darting AKO na yon din. Aos Kalang BA. Napoli AKO. Kuya. Umalis ka. Ah. Sige. Alis na ako. Unahin natin bumili ng damit. Tapos kakain tayo. Sige. Ang pagkain ang pinakamaganda. Halina't Mac Toast para President White. Naku, kayong lahat, napakagalang ninyo. Magkaibigan tayong lahat. Tora, inom tayo. Yumipo Pacquiao. Sa Smeriosep. Bakit hindi pa ako tinatawagan ni Anhaiking? Hindi siya pupunta magbayad ng bill. Anong gagawin ko? Ito ang pinakamagandang hotel sa Haicheng. Ang pagkain kay Tio palamang ay nakakahalaga na ₱1,000,000. Tara na. Isa-isa, isa-isa. Jianing sumama ka sa akin sandali. Pinalayas ang nanay mo ni Anhaking. Medyo may kailangan akong gawin. Kumain muna kayo. Babalik ako mamaya. Kayo na muna kumain. Sinabi mo lang kanina na si Anhaiking na-dismiss ang nanay ko. Pinatasikan ay Anhaiking asay tita. Pero Jianing, bakit mo sila dinala sa mahal na lugar kumain? Mahal yan, may pera ka ba? Wala akong pera. Dati si Anhaiking nagbabayad. Tinawagan ko siya, di siya sumasagot. Jianing, si Anhaking ba ay nagising na sa katotohanan? Imposible. Matagal na niya akong sinusuyo. Imposibleng magbago na siya ng bigla. Okay lang, darating siya maya-maya. Ate Luyan, anong nangyari sa'yo? Mukha kang hindi masyadong okay. Si Anhaiking, hindi ba siya pumunta dito? Sabi yung iba hindi pupunta, pero bakit humabol pa? Kahit saan na lang kumain. Pwede makasalubong ng mga basurang tao. Anong sinasabi mo? Oo. Anhaiking, huwag isipin na dahil nagdala ka ng lalaki, matatakot ako sa iyo at hindi ako maglalakas loob magsalita. Ano ang gusto mong sabihin? Gusto mo lang maghanap ng lalaking manginis kay Boss Bai, kailangan ba talaga? Ipinapayo ko sa iyo na humingi agad at ng maayos ng tawad kay Pangulong Bai. Siguro mapatawad ka ni MR Bai. Isang Haiching. Sino lalaking katabi mo? Ano bang problema, Emo? At bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Ano ang mga kwalifikasyon niya? Anhaiking, balieve ka? Isa lang siyang katulong sa pamilya ni Bai, tagapag-alaga, akala mo sarili mo'y lady president na ata. Tama na. Anhaiching, walang katapusan na ba ito? Anhaiking, narinig Montag ba? Galit si Bai ngayon, wala nang magagawa kahit magmakaawa ka pa. Katulong ka lang naman, nangangarap ka pa sa araw. Ano ka ba talaga? Subukan mong sabihin ulit.
Maglalakas loob kang Sabihin mo yulit, saktan pa rin kita. Tama na, unhiking, ano ba ang gusto mo? Ano ba ang nangyayari sa'yo ngayon? White President. Ano ka ba asekin? O baka gusto mong sabihin sa iba? Ano ba talagang relasyon natin? Ano ba ang relasyon mo kay White President? Hindi ba't isa ka lang alalay ni White President? Lahat tayo. Alice. Kung magpagsalita ka ulit. Tatapusin kayo yung tuhad mo. And hi Ching, ano ba gusto mo? Limitado ang pasensya ko. Pag nagpatuloy ka, hindi na kita papansinin. By Jianing. Alalahanin mo yan, huwag mo na akong pansinin. Nakakadiri ka. Hi Ching. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Nang una, mag-ibigin tayo, DBA? Mag-ibigan? Luyan, nakalimutan mo ba ang sinabi ko kanina sa villa? Hindi pwede. Hindi ko papayagan umalis si unhiking. Hindi ko kayang bayaran ang 200,000 halaga ng pagkain ngayong gabi. And hi Ching. Bibigyan kita ng huling pagkakataon kung gagawin mo pa ulit ito, hindi na kita patatawarin. By Gia Show, ang dami mong huling pagkakataon. Ano ba ang sinabi mo kanina? Lahat nalimutan mo na ba? Unhiking, hindi ka pwedeng umalis. By Jianing, sino ka para yutusin kayo? Tama na o hindi? And hi Ching, ikaw. And hi Ching. Ang dami kong kaibigan na nandito sa party ngayon. Nandito ka, magdin tayo, mamaya ka na bumalik. By Jianing, hindi mo ba narinig? Kakasigaw ko lang sa'yo, hindi ka man lang galit. Gusto mo pa akong magstay para kumain? Di ba kaya bayaran na ating malaking boss bay ang pagkain? Di kaya ni Boss Bay magbayad ng pagkain? Haha, and hi Ching. Nasi pa baulo mo. Ano NG biro yan? Subukan mong magsalita ulit. Walang problema, ako ang bahala rito. And hi Ching, tama na. Lahat ng kaibigan ko nandito ngayon, kung magulo ka, mahihirapan akong makipag-ayos. Kung hindi ka makipag-ayos, wala akong pakialam. Unhiking, nitong araw, mas madalas kong kasama si Luyan. Kung dahilan ito, magtatago ako mula sa kanya. Pwede ba? By Jianing, nagmaghawak hobby ay asikin? Deti, palaging mataas ang tingin mo sa sarili mo at itinuring mo akong taga-suporta mo. Anong nangyari? Ngayon nagmamakaawa ka na? Sige, magmamakaawa na ako. Talaga, nagmamakaawa ka sa akin? Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit si General Manager Bay parang nagmamakawa kay unhiking? Isa siyang malaking presidente. Hindi kayang bayaran ang pagkain? Di ko alam. Pero, talagang nakakaintriga. Huwag mangarap, paano di mababayaran ni Boss Bay ang pagkain? Unhiking, pakiusap tulungan mo muna akong bayaran ito. Hindi mo ba narinig? Sabi ng mga kaibigan mo, ikaw ay isang malaking boss. Paano di kayang bayaran ang pagkain? Boss, pakikuha ang bill. Si Boss Bay ang magbabayad. $1.32 milyon. Bayaan na ni Boss Bay ang bill. Ano ang nangyari kay Boss Bay? Mahal ang pagkain na ito, pero may bilyon-bilyong halaga siya. Paano hindi siya kayang magbayad? Hindi ko rin alam kung ano ang nangyari. Luyan, ano ba talaga ang nangyari? Alam mo ba? Hindi ko rin alam, huwag kang mag-alala, makakahanap si Boss Bay ng paraan para magbayad. Jianing, pakiusap kay unhiking na bumili ng order natin, kundi hindi tayo makakabangon. Umalis ka. And hi Ching. Pakiusap, nagmamakaawa na. Paano mo palalampasin ito para matapos na ang bayarin? Yung mga kaibigan mo nandito na kumakain, sabihin mo sa kanila na mag-ambag. Tig negatibo isa 0,000 lang. Hindi kaya hindi mo kayang bayaran? Please, Ann, palampasin mo na. Promise, Ann, hindi ako lalapit kay Jianing. Bayahan mo lang ang bill, please. Luyan, subukan mo akong tawagin ulit sa pangalan ko. Ann, pakiusap bayaran mo na ang bill, pakiusap ko sa'yo. Kahit anong kondisyon, ako na ang bahala. Sabihin mo lahat ng kondisyon. Kaya ikaw. Pagsalitaan mo si Luyan sa harap ng lahat, babayaan ko ng kusa ang bayarin.
Tapos na. Ako na ang nagbayad. $1.32 milyon, hindi naman kalakihan. Ano bang nangyari kay Bay? Bakit si Hiking ang nagbayad ng bill? Anong sitwasyon ito? Nga, siya ang nag-imbita sa amin, tapos si Hiking naman ang nagbayad. Ano bang nangyari? Mukha namang mayaman si Hiking. Siya ba talaga ay isang yaya? Anong yaya ang sobrang yamang ganito? Tama iyan. Isang Hai-ching. Kahit anong pilit mo para mapasaya ako. Hinding-hindi kita patatawarin. Huwag kayong magsalita. Ipinagkatiwala ng C ang pera kay Hiking para sa seguridad. Nakakita na ba kayo ng C na nagbabayad ng lahat kapag umaalis? Kaya ganun ga. Sumusobra na talaga itong si Hiking. Baliw na siya. Ginagamit ang sariling pera ni MR Bay. Ituring ito bilang kanyang sarili. By Jianing. Ganito palakeo and I luyan pag, nasa labas. Kung ganito na, kailangan kong sabihin ang totoo. Tama na, huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin, huwag mong sabihin. And Hai-ching, paulit-ulit mo akong hiyain ngayon. Sinadya mo talaga, di ba? Sige. Magantay ka lang Diane. Siguradong hindi kita patatahimikin. Hindi na kinaya, sanay ka na palang gumagamit ng pagkakakilanlan ko sa labas. Ayos, gusto mong makunwaring ako, ang presidente na ang corporation, di ba? Okay, bukas tatanggalin ko kayo ni Luyan. Pero since mahalaga sa iyo ang imahe mo at natatakot kang malaman na anak ka lang na yaya, bibigyan pa kita ng ilang araw. Sa susunod, sa mas maraming tao kita ibubuking. Ate Luyan, ano bang meron kay Boss Bay at kay Hiking na asong ulol? Walang problema. Hindi pa nakakakain, halika't samahan niyo akong kumain. Sayang ang mahal na pagkain. Oo nga, P1.32 Millionen iyon. Tara, kein PA tayo. Pasensya na, Marfu, hindi tayo nakakain na maayos at lalo ka pang napasama sa mga basura. Hanap tayo ng ibang kainan. Sige. Gino ang fu. Bake it? Wala naman. Sinasabi ko lang, ang guwapo mo pag ngumingiti ka. Ngumiti ka ng madalas. Ma, ayos lang ba ang iyong binti? Nalilito ka ba? Ano ba ang ginawa mo kay Hiking? Ma, bakit mo ako sinample? Pinalaya ako ni Hiking. At ang kanyang kabit sa labas binasag ang aking binti. Bakit kanya binugbog? Ma, hindi ko rin alam kung bakit biglang nagalit si Hiking ang kanyang kabit, ay hindi ko kilala, hindi naman siya nagbanggit dati. Anak, makinig kang mabuti. Hindi ko alintana kung anong paraan ang ginamit mo. Dapa mon pakazalan si Hiking. Kapag pinakasalan mo siya, makukuha natin ang bilyon-bilyon ng pamilyaan. Lahat ay mapapasa kamay natin. Hintayin mo kunin lahat ng yaman niya. Kumpanya, mansyon. Mga mamahaling sasakyan at mga deposito. Sa'yo na lahat, bahala ka na. Pagdating ng oras na yon, Salamat, Mr. Fu, masaya AKO na yan. Oh sige, mauna na AKO. Sige. Kinger. Rene. Rene. Rene, bakit ka nandito? Kinger. Baki ka umiyak? 2 buwan lang tayong hindi nagkita.
Nanay, sobrang namiss kita, kakay panaginip ko lang. Sa panaginip, sinaktan kita ng husto. Tanga, Paano kita ikakagali, anak? Dati hindi ko talaga naintindihan, ma. Kung ayaw mo kay Bai Jianing para sa akin, susunod na ako sa'yo. Paminhin, ma. Pasensya na. Huwag ka nang umiyak, King Er. Tama na, huwag ka nang umiyak. Siguro pagod ka lang nitong mga nakaraang araw. Matulog ka muna at magiging maayos ang lahat. Sama-sama tayo, sumunod kayo sa akin. Isang yaya na kinuha ko dahil mabuti ang puso ko. Naglakasan ng loob na saktan ang anak ko. Hinahanap mo talaga ang kamatayan. Umalis kagad. Ma'am. Kung tama ang tingin ko. Ikaw ang tuk na boss ng Yancheng, si Fu Heian, di ba? Ikaw ang tuk na boss ng Yancheng, si Fu Heian, di ba? AKO na. Napakalakas ng kapangyarihan ni Fu. Ang aking pamilya ay hindi makakapantay, pero para sa anak ko. Gusto ko pa ring itanong sa'yo, mahal mo ba ang anak ko? Walang iba kundi siya. Sige. Dati nalinlang si King, nagmahal ng mali. Pero naniniwala ako na si MR Fu ay dapat pagkatiwalaan. Kagagaling ko lang sa pagsisiyasat, nalaman ko na aping-api si King nitong mga nakaraang taon. Kailangan niyang makaganti ngayon. Puis basi, Monsieur Fu? Au Sige, à Titayo. Mamaya natin balikan si King para makaganti. Bahala na siya sa iba. Sige. Muwei. Pinaalis ako ng anak mo. Bumisita ka at napakabait mo. Sasabihin ko sa'yo. Saint-Tucan Niyosia. Huwag naman. Hindi ba ikaw ang lalaki na kasama ng yaya ni Anhai King? Anong gagawin niyo? Saktan siya. Chiang Mai. Alam mo ba kung bakit ka namin sinasaktan? Alam kayo. Pasensya na, mo. Hindi ko dapat ituring na bahay ko ang sa inyo. Ginawa ko lang ito para kay Hiking. Para sa kabutihan ng anak ko. Isang yaya lang ang tingin mo sa sarili mo, tapos ang anak ko ang boss mo. Bulag talaga ako sa pagpili ng ganitong sakit ng ulo para sa anak ko. 8 mo. Tu m'as imika. Matagal na kitang hindi gusto. Anak ka lang ng yaya, pero ang anak ko parang alipin mo. Ano ka ba naman? Hindi ba gusto mong maging amo? E di balin ka pa yung gizapang binti mo. Sa buong buhay mo, maging isang inutil ka na lang. 8 mo, nagamali akayo. Patawarin mo ako, isang beses lang. Hindi na ako mangangahas ulit. Humihingi ako ng tawad sa dalaga. Pati anak ko, magsusori sa dalaga.
Gusto kong humingi ng tawad ang hampas lupa mong anak. Sige, Bugbujan Yu. At ang anak niyang walang utang na loob. Bagbugin niyo rin hanggang mamatay. Huwag, please. Ano bang ginagawa niyo? Pasensya na, alam kong nagkamali ako. Hindi ko na ulitin, pasensya na. Kung hindi mo kayang magsalita ng maayos, itikom mo na lang. Tara, Ang sarap ng tulog ko kagabi. Bumalik na si Mama, bumalik din si Fuhean. Ang saya. Ma, gising na ang babi ko. Tamang-tama, handa na ang almusal, kain na tayo. Quinquana. Tama nga pala, King ito ang bagong yaya na nahanap ko para sa'yo. Simula ngayon, palit tayo ng yaya kada taon. Hinding-hindi na kita papayagang maapi ulit. Salamat, Ma. Ma, pupunta ako sa kumpanya mamaya. Hindi mo na kailangan sumama. Sige. Kana. By Jining Lu Yan. Kahapon pampagana lang, gayon ipagpatuloy natin ang kwentahan. Si An Hiking, Boheyan, sobrang kapal. Kahapon, nagpasugod pa ng tao para bagbugin kami nila Churan at Sonrui. 2 ulit na niya akong pinadukot. Ang galit na ito, talagang babawiin ko. Yaning, zinobea talaga ang Fuheyan na ito? Hindi ko alam. Pero wala siya sa mga tao sa Haicheng. Huwag kang mag-alala. Bawian kita balang araw. Ano biyayen? Kahapon ng gabi, pumunta sa ospital ang nanay ni An Hiking at ang tauhan niya. Binugbog kami ng mama ko. Isa pang binti ng mama ko na pinsala. Ano? Nanay ni An Hai zinaktan si tita. Takit lang AKO na baka asay mom. Sa wheelchair na lang lagi. Itong si An Hiking. Hindi ko alam anong trip niya. Yaning, huwag tayong magpadala sa emosyon. Kailangan kontrolin si An Hiking, Lintan, kailangan kong pakasalan siya. Kundi paano natin ililipat ang mga ari-arian niya. Alam KO. Papunta AKO K and Haiching. Magkukunwari akong mahina. Pero sa hinaharap. Kailangan magpanatili ng distansya sa harap niya. Naintindihan MOBA. Kapag kasal na kami ng sip-sip na iyon. Pagkatapos ng galit kahapon. Gaganti ako ng 1,000 beses. Oo. Papabayaran natin kay An Hiking ng 1,000 bises. Galit na galit AKO na yan. Talungan mo AKO. Ginonggu, kailangan kong pumunta sa kumpanya ngayon. Sasama, AKOSEA. Kaya ko namang pumunta mag-isa. Sige. Magpapadala ako ng ilang tao para samahan ka. Sige. Anon dinala kadito, en? Shaolu. Ang tagal nating di kumpanya ko ito. Gusto ko pumunta kahit kailan. Mila na yan. Araw-araw na akong pupunta. Talaga ba, en? Ayoyan. Hindi mo alam. Sa kumpanya natin ngayon, si Baizong kasama ang kapatid niya at si Luzong. Ang gulo na nila dito. Si Luzong. Walang problema. Hindi na sila babalik dito. Oh, Enzong. Anong ginagawa mo dito? Ba't di ka nagstay sa bahay ng maayos? Anong gulo ang dala mo sa kumpanya?
Umali ka na. Anong ginagawa mo? Oras, bakit hindi ka nagtatrabaho? Ayaw mo bang magtrabaho? Pasensya, Bezong. Dumating si Anzong, nakausap ko siya sandali. Zi Ansong. Hindi siya nakikialam sa gawain ng kumpanya. Trabaho lang ang dapat mong gawin. Huwag mo nang isipin ang mga walang kwenta. By Joey. Halika dito. Ikaw, tagasunod ng kuya ko. May gusto ka bang sabihin sa akin? Sabihin mo na agad. Kung hindi, sasabihin sa kuya, para hindi ka na niya pansinin. Ayaw kong magsalita. Bakit mo ako pinatawag? Pinaglalaruan mo ba ako, Hiking? Maniwala ka man o hindi, sasabihin ko sa kapatid ko at tatawagan ko siya. Isang hiking. Ang lakas ng loob mo na hampasin ako. Isang hiking. Ano ang dapat kong itawag sa iyo? Einstall. Isang tsong. Tinawag na kitang President Ann, tapos binabatikos mo pa rin ako. Kaya kong lumaban kung gusto. Paano? Hiking. Sasabihin ko ito kay kuya, para hindi ka na niya pansinin. Sige. Sige, punta ka na. Hintayin Montag lang. Tumigil ka. Ano pang gusto Montag? Si Joey. Kung hindi ako nagkakamali, ang kumpanya na ito ay akin. At pagkatapos, tapos, ikaw ay terminated. Hiking, ang lakas ng loob mo na i-terminate ako. Hindi ka ba natatakot na mag-report ako sa kuya ko? HR, pakipunta rito. Baki si Yanandito? Ayan mo na, Pacusa, gawan mo lang Caetano. Parson. Baki ka nandito? Na-dismiss na siya. Asikasuhin mo ang kanyang pag-alis. Parson. Si Bejiawe. Napakasipag sa trabaho. Tanggalin siya. Indi yatatama. Sino Kabie? Naalala ko na dati ibang tao ang nangyar, hindi ba? Dati KR manager. Nagresign na. Ako ang bagong hire ni Boss Bay nakaang taon. Malayong kamag-anak ako ni Boss Bay. Itong kumpanya. Kami ang nagpapatakbo ngayon. Ikaw, Hiking, akala mo makukuha mo ulit ang kumpanya? Imposible yan. Sige. Ipaalam sa lahat ng pamunuan. Pumunta sa conference room ngayon. Hi Ching. Bakit bigla kang dumating? Di mo ako sinabihan. By Jianing, pumunta ako sa perusahan ko. Kailangan ba kitang ipagpaalam? Nag-alala lang ako sa'yo. Ang nangyari kahapon, hindi na ko galit, pinapatawad na kita. Yui na tayo. Dahan-dahan emo lang si and Hai Ching maganda rin talaga. At isa rin sa akin ang alagad. Baka ngayon na ang tamang oras. Kapag nag-ayos siya ng mabuti. Di naman ako lugi. Para mas lalo pa siyang maging loyal sa akin. Patuloy na maging alagad ko. Hai Ching. By Jianing. Ganun na ba tayo kalapit? Bukod pa. Sino ang naglagay sa iyo sa posisyon na ito? Posisyong ito ay pagmamay-ari na si. Ang kumpanya ay pagmamay-ari mo ako. Umalis ka rito. Hai Ching. Anong problema? Pag-usapan natin yan pag-uwi. Sinabi ko na ngang hindi na ako galit. Tigilan mo na ang kalokohan, ha? By Jianing. Wala kang haya. Sino ang nagsabi na hindi ako pinapansin? Ano ang ginagawa mo ngayon? Lahat sinasabi mo walang kwenta. Liaison mo ako. Hai Ching. Maraming tao dito sa bigyan mo naman AKO in counting. By Jianing, nanghihingi ka na konsiderasyon? Ano ang iyong posisyon sa kumpanyang ito? Hiking. Huwag ka masyadong sobra. Mag-ingat ka o hindi napapansinin ng kapatid ko. Umalis kayong dalawa. Anong ginagawa niyo sa kumpanya? Hiking, ikaw. Hi Ching. Huwag mo nang palakihin ang issue sa kay Jianing. Wala talaga kaming kahit anong relasyon. Tama. At ikaw. Lumabas ka rin. Oh. Lu Yan by Jianing. Wala ako, pinalitan mo kalahati na empleyado ko. Paano nangyari? Tinatreto ba ang kumpanya na parang pag-ari ninyo? Kumusta ang investigasyon? Magkano ang perang niloko nila mula sa kumpanya sa panahong ito? Balik kihin. Mataas na pamunuan ay ginagamit kapangyarihan. Pasas pinagkakagamitan ng pondo. Young manager in person. Pinakagamit siya. Totu?
Dalhin sa presinto. Oh. Monsieur. Monsieur. Dadalhin mo ako sa presinto. Kunin niyo siya. Bosbe. Bosbe. Tulon. Ikaw. At ikaw. Tatlo terminated. Dalhin niyo sila sa presinto. Bossan, nakamali ako. Bigyan mo ko ng isa pang pagkakataon. Nagkamali ako. Tama. At ikaw. Tinanggal ka na rin. An hiking. Talaga bang kaya mo akong tanggalin? Umalis na tayo. Hai Ching. Kailangan bang umabot sa ganito? Luyan by Jianing. Kayong dalawa, isa anak ng yaya ko, ano ba ang tungkulin mo? Ang isa naman, dating yaya at katulong ko lang. Dalhin niyo. Tama na. Hai Ching. Sumama ka sa akin pawi tera. By Jianing. Ano kabiye? Sa aking mansyon, kung ako lang pumayag sa pwede pumasok. Kung hindi kita pinayagan, wala kang karapatan. Lumayas ka. Hai Ching, huwag ka nang magalit. Ako at si Jianing, talagang wala kaming kahit ano. Kaya ano talaga? Ano ito? Kinagat ng aso ba? Hai Ching. Ito ay. Ako mismo ang kumalmot nito. Sige. Ang nangyari sa inyong dalawa, wala akong kinalaman. Pero hindi niyo ba narinig? Kanina kayo pinalay. Bake it? Ayaw niyo pang umalis? Dalhin na. Oh. Hai Ching. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Wala akong relasyon kay Luyan. Yang Nanjiar Puit Kitong Sarian. Balik tayo at pag-usapan ito. Teo, sapuso kayo, gusto pa rin kita. Handa maging boyfriend Emma. Pwede na akong pumayag maging boyfriend mo. By Jianing. Nakakainis ka talaga. Gusto mo ba maging boyfriend ko pa rin? Nandidiri ako sa naririnig ko. Siring kung magkano ang sinirakot nila sa kumpanya kamakailan. Kung hindi nila may babalik, isusumbong ko lahat sa pulis. Boston. Si Luyan ay nagmalabis sa pag-ari ng kumpanya, 3 milyon. 3 milyon. Dapat. Parusang 10 taon sa kulungan. Dalhin sa pulisya. Hiking. Ansong. Babayaran ko na ngayon agad. Bayaran. May pera kabiye para bayaran? Ako. My county PA. Sige. Bibigyan kita ng 2 oras. Sa loob ng 2 oras mababayaran ang pera. Pag-usapan kung hindi mo mabayaran. Lahat kayo papunta sa pulis. Dalhin siya. Oh. 2 oras. Hai Ching. Bitawan mo ako. Sumisobra ka na, and Hai Ching, magantay ka lang. Hinding-hindi ko gagawin. Hinding-hindi kita hahayaang makalusot dito. Gayunpaman, Ziyan, ibalik ang 3 milyong yuan sa loob ng 2 oras. Ako. Ilang daang libo ang natitira sa akin. Saan ko nakuha ang pera? Hindi ginastos ko lahat ng... Kaya, si An Hiking ang kumakapit, makapal na. Kailangan ko rin magbayan. Kinasuhan na ako ng abogado niya. Kulang pa ako ng 2 milyon dito. Wala akong pera. Sa pera naman, maghanap ng paraan para maayos. 2 milyon lang yan. Una. Ilang milyon lang naman yan. Jianing. 2 ay magkaibigan maraming taon. Tulad ni na Sue Ran at Sunray. Wala bang pera ang pamilya mo? Magkakumpanyang pinagtatrabahuhan nila ay malalaki. Maaari tayong humingi sa kanila ng pondo. Possible ang pagpopondo. May karanasan na ako sa mga ganitong uri ng produkto sa merkado. Batay sa aking seniority sa Engro, makakuha ng ilang milyon. Kahit ilang bilyon pa. Ay hindi problema. Nga, kula. Magbukas ka ng kumpanya. Mas magaling ka kaysa kay An Hiking bombero. Sige na. Naresolba na ang pera. Pero si An Hiking at lalaki sa tabi niya. Hindi rin natin sila dapat palampas. Tama. Kailangan din nating turuan ng leksyon ang 2 na yan. Tama. Talagang suntukin natin sila ng maayos. Sa mga taon ko sa Haiching, may mga nakilala din ako. Siguro sa mga susunod na araw, ako na ang bahala. Hindi natin dapat hayaan si An Hiking at yung lalaking kasama niya na maging komportable. Pero Jianing, sa tingin ko, kailangan mo pa ring magpanggap kay An Hiking. Hindi ko lang maisip na yung babae na yan na naglalambing sa iyo na matagal biglang magbabago. Hindi pwede. Una kong tatanggapin. Maging boyfriend niya. Bigyan muna siya ng masarap na prutas.
Okay, BA. Mayos, BA. Kailangan ng tulong. Naayos ko na lahat. Hindi magagawa gamit ang impluensya nyo. Si E ang pinakamakapangyarihan sa Yancheng. Salamat pa rin. Paano kung aregaluhan kita na hapunan? Mabuti. Hi Ching. Bai Jianing. Paano ka nakarating dito? Paano ka umarte na paringas? Wala ka bang kahiyan? Tuluyan na akong nakipaghiwalay kay Luyan. Wala na talaga akong relasyon sa kanya. Ikaw ang taong gusto ko. Bai Jianing. Ang dami mong inisip. Ikaw ang may gusto sa akin, hindi naman kita gusto. Umalis ka na. Tika lang. Ano ba talaga gusto mo? Hi Ching. Nagdesisyon, maging boyfriend mo. Huwag ka nang magbiro. Dahil ba sa kanya? Kailan mo pa siya nakilala? Huwag kang magpaloko sa kanya. Kung hindi dahil kay Heiking sa ganito mo, wala kang karapatan makita ako. Sabi kayo, umalis ka na dito. Hindi kita gusto. At saka, itong nasa tabi ko ngayon, siya ang boyfriend ko. Ikaw naman. Gano kaleo. Lumeo ka na. And Hi Ching, hindi AKO nananawala. Seryoso ka bang hindi mo na ako sinusundan? Lumayas ka. O sige, maganda yan. And Hi Ching. Pati lalak sa tabi mo. Hintayin nyo lang AKO. Hinding-hindi ko kayo palalampasin. Sir Fu. Gabi na. Kumain tayo na sabay. Sige. AKO na ang papunta. Ako mismo ang magluluto. Okay. Hintayin mo AKO. Kena tayo. Mr. Fu. Bakit hindi ka kumakain? Sobrang suplado naman ng taong to. Ang dami sigurong inisip pero hindi sinasabi. Walang problema. Kaya kitang alagaan habang buhay. Handa rin akong gawin yon. Fu Heian. Ngayon lang, pinalayas din ako niya pauwi. Wala na rin akong pera ngayon. Kailangan nating kumilos agad para kumita. Kasabay. Siraan natin pangalan ni An Hiking. Jianing. Nahanap na ba ang magtuturo ng leksyon kay Kahit kailan ko sila mahanap, gusto ko sana siyang bigyan ng respeto. Pero ngayong pagkakataon, siya mismo ang naghahanap nito. Hintayin MOAKO saglit. Hello. Scar Brother Biayen. KO Ito, by Jianing. Tulungan mo akong turuan ng leksyon ang isang tao. Hello. KO Ito by Jianing. Tulungan mo akong turuan ng leksyon ang Pwede. Bigyan mo ako ng 1,000,000 at tanggalan ko siya ng isang paa. Sige. Mamaya ko ipadala ang pera sa iyo. Pards. Ikaw ang asahan ko ngayon. Sige. Kapag ako ang humawa, Walang problema. dito sa lungsod ng daga, walang hindi ko kayang galawin. MGA Capatide. Andiana.
Gino ang Fu, bababalik ako para magpahinga. Magpahinga ka rin. Ligtas na ako, di mo na kailangang samahan. Kasama ko nanay at bodyguard. Mamaya darating sila. Sige. Ay, Itong tanga, hindi man lang napipilit. Kung hindi, sana nakatulog ka na dito ngayong gabi. Anong nangyayari sa Hara? Ginong Fu, may mga siga sa unahan. Zeno kayo? Anong gagawin nyo? Ako si Ska ng Haicheng, bata. Ikaw ba si An Haiking, yung kasintahan? May nagbayad pa kunin namin ang isang binti mo. May gustong kunin ang binti ng kuya ko. Ikaf yung Ska ng Haicheng, diba? Sigurado ka ba? Oo naman. Gusto mong tanggalin ang isa kong binti. Oo. Jinung Fu. Naito na ako. Explain pa. Kuya Dao, gagamit ba tayo ng lakas? Tatlo lang tayo. Gamitin mo utak mo, hindi kamay. Si Ginong Fu, Hai Yancheng, hindi kilala. Bulag ba kayo? Tinanong kita. Lalaban pa ba? Hindi na. Hindi na, Boss Fu. Pasensya na Boss Fu. Di ko alam na ikaw yon. Patawaran mo ako. Hindi sapat. Boss Fu. Talagang di ko alam na ikaw yon. Boss Fu. Utulin mo ang isang pa ako. Magbabayad ako ng utang kay Boss Fu. Tao siya. Bibigyan kita ng sumama ka sa akin mula ngayon. Salama, Boss Fu. Luhod. Ziga, sabihin montak. Sino ang gustong tanggalin ang isang binti ko? Bejianing. Si Bejianing, Boss Fu. Siya NGA. Sabi kinuha mo ang babae. Binigyan niya kami ng pabuya. Paturuan ka at si Miss Ann ng leksyon. Si Bai Jianing BA? Hindi kita pinuntahan. Ikaw pa may lakas loob magpakita rito. Kakaiba. Huwag magalala, Fu Y. Sa basura ni Bai Jianing, hindi na kailangan ng pulong nyo. Mamaya, hahanap ako ng tao. Ikadena siya pabalik. Si Bai Jianing may pakinabang kay Haiking. Ayokong sirain ang plano niya. Opo. Susundin KO, Fuyi. Bantayan nayo SI Bai Jianing. Pati na rin ang babaeng nasa tabi niya. I-report nyo agad sa akin. Fuyi, tinatanggap ko ang misyon. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan. Umalis na kayo. Ibalik mo ang paa mo dito. Ayoko ng mga hangal sa paligid ko. Opo, Jinung Fu. Senali lang. Tandaan mo ito. Kaya kita tinanggap. Dahil kay Miss and SA High City. Kung hindi, wala kayong kaapatan sa akin. Opo, Ginoong Fu, naunawaan ko. Kapag may nangyari kay Miss Ann sa Haicheng, ako ang mananagot. Junlin, mag-assign na mas maraming tao sa paligid Miss Ann. Hindi dapat masaktan. Kuya, huwag kang mag-alala. Siguradong protektahan ko si Ed. Kinger, Indi Kanabata. Dapat kang mag-asawa na. Si Fumukangoke. Kamusta na kayo? Ma, ano sinasabi mo? Wala pa kaming progreso. Kinger. Ang lalaki na kagaya ni Xiao Fu, talagang mahirap hanapin, lalo na sa edad mo. Kailangan mong magmadali. Kung hindi, maging kayo na at magsama na kayo.
Sa edad mo, dapat maging aktibo kung kailangan. Madali lang ang babae na sumusuyo sa lalaki. Dapat mong sulitin ito. Alam kayo na ma. Ayon, tama yan. Kayong dalawa, magpakasal na agad at bigyan mo ako ng apo. Teka, sa susunod na araw pala ay ang business conference sa High City. Darating din ang lolo mo. Si Lolo Darting, matagal ko nang hindi siya nakikita. Kaya bago dumating lolo mo, siguraduhin mong nakakasundo kayo ni Xiao Fu. Kapag nalaman ng lolo mo, tiyak magiging masaya siya. Maaga pumanaw ang tatay mo. Mag-isa lang ang lolo mo, hindi yun madali pa sa kanya. Naiintindihan kayo na mama. Sige, magpahinga. Mama ay bumalik sa kwarto magpahinga. O nga pala ma. Gusto kong humingi sa iyo ng tulong. Wiyong. C'est bien mo. Padalhan mo ako na mas maraming bodyguard sa darating na araw. Yung magaling sa laban. Anak, anong problema? Ayusin yan ni mama. Mama, walang problema. Gusto ko lang mas maraming tao. Sige, kukontakin ko ngayong gabi. Bukas ng umaga, narito na ang mga tao mo. Salamat, ma. Matulog ka na. Noong nakaraang buhay, dito na si Fu Hian na trader ng kalaban. Kaya siya ay grabing nasugatan. Nagpunta sa ibang bansa para magpagaling. Dahil doon, di siya nakasama sa tabi ko. Sa darating na business conference. Siguradong lalabas sina Bei Jianing at Luyan. Kaya sa business conference na iyon, totally ko silang ipapahiya at wawasakin. Tapos, magpakasal kay Fu Hian. Jianing, kamusta na yung pinaraspakan MOK and Haiching at sa utak naya? Huwag mo nang banggitin. Yung may peklat, sinabing pupunta siya. Pero nagkaproblema siya. Sinabi na sa mga susunod na araw. Hayaan mo, di mahalaga ilang araw. Susunod na araw ay business conference ng Haicheng. Narinig ko na. Oras na yon, lahat ng business mula Haicheng at Karatig probinsya ay pupunta. Jianing, kailangan nating sulitin ang pagkakataong ito. Kaya itong mga araw na ito, kailangan nating ayusin. O nga pala. Kamusta ang pagkontak mo sa mga kaibigan nating investor? Nasan na Nina Tsuran at Son Rui ang pera. At saka nag-udyok pa rin sila sa kumpanya nila na mag-join. 2 o 3 araw, 2 o 3 milyon. Ang iba pang mga kaibigan ay patuloy pa rin sa pag-unlad. Sa tantya ko ay mangyayari ito sa mga susunod na araw. Ang galing niyan. Pagsapit ng kumperensya sa negosyo ng Haicheng, mayroon na tayong 100 milyon na puhunan ngayon. Noon, hindi kami umaasa sa mapang-akit na si An Haiking. Maari ka ring mamuhay ng walang inaalala. At sa mga nakaraang taon, ang kumpanya ni An Haiking, nagdulot ito ng malaking pagbaba. Kapag natapos na ang kumperensang pangnegosyo, hindi niya tayo kayang talunin. Kapag dumating ang oras, maayos na singilin siya. Jianing, ang galing mo naman. Magaling ka rin. Nga nandito ka ulit. Lolo. Ha ha ha, Ching. Ang bait kong apo. Matagal na tayong hindi nagkita. Miss Kita. Great ka talaga in Haiching. Talagang kahit sino ay gusto mo. Kahit may pera ang matanda. Ang tanda na niya, pero parang kaya mo pa rin. Kailangan ko talagang magpicture na marami, kahit matanda kinaya mo pa rin. Ipapakita ko sa mga big boss sa Haicheng kung anong klaseng babae ka, An Haiking. Ay nako, apo ko. Lumaki ka na. Narinig ko sa nanay mo, ikaw na namamahala sa kumpanya. Ayos. Ayos, ha ha ha. Tunay na apo kita, ang laking apo ni An Jianghe. Lolo, dating presidente ng Haicheng Business Alliance, bumalik ka na para pamahalaan ito. Hindi ko hahayaang mapahiya mo ako. Siyempre naman. Ganito na lang, sa darating na business conference, ikaw ang unang magsasalita. Ipakita mo sa mga matatandang iyon ang apo ni An Jianghe. Kung kaano ka husay. Lolo, huwag tayo manatili dito. Pumunta tayo sa kumpanya. Oh, sige nga, narinig ko sa nanay mo.
Kamakailan, nung wala ka pa sa kumpanya, may mga lugi. Walang problema, nandito si Lolo. Bibigyan kita ng 10 bilyong piso. Salamat, Lolo. Ang haiching tapos ka na. Hoy Jianing tapos na sa ang haiching. Katatapos ko lang makita, yumakap at nakipagkulitan siya sa matandang mayaman. Pagkatapos ng darating na Hecheng Business Conference, sisiguraduhin kong babagsak siya ng husto. Hahaha. Eos Yenner. Talaga ikaw ang suwert kayo. Mamaya makikipagkita sa mga boss ni Natsuran at Sunrui para sa hapunan. Kailangan ko ng pondo para sa proyekto. Sumang-ayon sila agad. Ang pondong idinagdag ay umabot ng 1,000,000. Dali, pumunta ka na dito. Kung tayong dalawa, mas kapani-paniwala. Okay, sige. Poprating na AKO. Ang haiching tapos ka na. Akala ko tatay, sa makalawa pa kayo darating. Maaga kayong dumating, mas maganda. Pwede tayong mag-enjoy ng husto. Matanda na ako, walang magawa sa bahay. Kaibigan ko sa Haicheng Business Association, gusto nila akong bumalik. Dumating ng maaga para makausap sila. Kung gusto nila bumalik si Lolo, ibig sabihin, magaling talaga si Lolo. Ang galing mo talagang magsalita, apong babae ko. Ay, oo nga pala, nabalitaan ko. May 2 magaling na baguhan ngayon sa Haicheng. Isa, si Bai Jianing, parang siya. Tawag ay Luyan, alam niyo ba? Ay, bakit? Itay, si Bai Jianing ay anak ng yaya ni King na tinutulungan ko. Palaging umaasa kay King Si Luyan ay yaya rin ni King Matagal na magkasama ang dalawa't ginugulo si King Ano? Itong 2 tauhan, magre-rebelde ka laban sa kalangitan. Kapal, ay, huwag kang mag-alala. Tatawagan ko agad yung mga tropa ngayon. Huwag kang mainip, Lolo. Hinayaan ko munang magyabang ang 2 kasambahay na ito. Maghihintay ako na 3 araw para ilantad sila sa harap ng lahat at pahiyain sila. Oo, pwede rin naman yan. Huwag kang mag-alala. Nandito si Lolo. Walang makakapanakit sa'yo. Huwag sabihin 2 aliping iyon. Sobrang lak. Halika. Anito AKO. Salamat sa tiwala ninyong lahat sa akin. Magtiwala kayo. Sa aking karanasan, sa investment na ito, tiyak na lahat tayo ay kikita ng malaki. Tiyak namin na mapagkakatiwalaan si Boss Bai. Sa yaman ni Boss Bai, siguradong hindi na niya kami lolokohin. Oo, kampante kay Boss Bai. Pagkatapos ng kumperensya, magpapadala ng natitirang bayad. Luyan, Boss Bai, lahat ng kayamanan namin ay nailagay na. Dalhin mo kami sa tagumpay. Sa inyo na ako umaasa. Huwag kayo mag-alala. Nagsimula na ang proyekto at tumaas na ang posisyon. Sana masaya ang ating pagtutulungan. Cheers! Noong nakaraang buhay, iniwan ako ng mga kapamilya ko. Sa buhay na ito, nandito si Mama. Nandito as ay Lolo, pati as ay Fuhian. Kasama kayo sila. Ang saya naman. Noong nakaraang buhay, tanga lang ako. Ang daming tao na nagmamahal sa akin pero naniwala pa rin ako sa mga trader na sina Luyan at Bai Jining. Sisiguraduhin kong gagaling ako. At magiging mas magaling ang mga tao sa paligid ko. Boss An, may bagong balita sa grupong gusto mong bantayan. Ngayong gabi nila planong atakihin si Boss Fu. Elon ang operating? Saan ang lokasyon? Nalaman mo ba? Bossan, hindi pa. Maghanda ka ng mga tao para sumama sa akin mamayang gabi. Opo, Boss An. Bigla akong tinawagan ni Ed. Sinabi niya na ngayong gabi, may balak na may umatake sa kuya ko. Zinon gabi iyon? Hindi pwede, nasa dilim ang kalaban. Kailangan ko silang ilabas. Nag-ayos na rin ako ng ilang tao. Dapat sapat na ito. Paano nalaman may masama mangyayari ngayong gabi? Ha? Kuya, si ate ang nagbigay alam sa akin.
Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung ganoon, baka dumating din si Heiking mamaya. Paano kung masaktan siya? Baba ka. Sakai. Kuya, ikaf na mauna marami sila. Mga tao ni Lee family sa Yancheng, mauna ka na. Mag-ingat sa ilog. Anong ginagawa mo dito? Haiching. Haiching, ayos ka lang BA, Haiching? Mr. Nandito na kami. Dadalhin kita sa ospital. Kuya. Pasensya na, hindi ko na ayos. Yung nangyari ngayon, bukas ko na lang ayusin. Ipaalam sa lahat ng grupo sa Yancheng. Ubusin ang liga sa Yancheng. Huwag mag-alala, Fu, magaan ang sugat ni An at hindi naapektuhan ang buto. Natahi na rin ang sugat, magigising na rin agad si MS An. Saijish, unahin mo muna ang ibang gawin. Sir Fu, nagilala ka ba kanina? Delikado kanina kung sinabi mo sa akin agad. Walang makakaalis sa kanila. Ay naku, wala namang problema. Gusto ko rin kasing maranasan ang pamumuhay mo. Kung may panganib ka, siyempre gusto ko rin protektahan ka. Hindi pwede. Marfu, nangako ako sa iyo. Huli na ito, ayos lang ba? Marfu, patawarin mo na lamang akong gayon. Sige. Nayan lang ito. Ikaw ang pinakamahusay, Marfu. Chinger. Nayan lang ito. Sa buhay na ito hindi ko nahahayaang masaktan ka ulit. Gino Ang Fu. Medyo inaantok ako. Pwede ka bang manatili dito para samahan ako? Sige. Ginong Fu, talagang ayos lang ako. Pwede na akong lumabas ng ospital. Maliit lang naman ang sugat. Tignan mo, ayos lang, hindi masakit kahit kaunti. Ay, Fu Hian, napakakadada mo naman. Pupunta lang ako sa isang business conference, hindi naman kung saan. Bukod pa rito, kailangan kong pabagsakin ang dalawang mortal na kaaway ko mula sa nakaraang buhay. Hindi mo ako mapipigil na pumunta. Kay Presidente, nangangako ako. Pupunta lang ako sa isang business conference, tapos uwi ka agad. Sige. Dapat sumama sa iyo ang personal na doktor ko. At saka, huwag kang gagawa ng malalaki. Nangako AKO. Huwag mo akong alalahanin sa mga bag. Pamilya Linang Yancheng ay wala na. Mauna ka SA Business Conference. May asikasuhin. Sumunod. Diyos ko, tinapos niya ang isang super pamilya sa Yancheng. Ang astig naman ng boss natin. Buti na lang akin siya. AKY papunta muna. Ching! Kamusta ang iyong sugat? Patingin nga kay Lolo. Talagang wala akong problema. Ay naku, Lolo, ayos ako.
Wag magalala. May magandang palabas mamaya. Ikaw talaga, Iha. Para lang makapanood, hindi mo na inisip ang iyong sukat. And Haiching, malapit na ang Haiching Business Conference pero nakikipagkulitan ka pa rin sa iyong mayamang lolo. Nakakainis. Makikita natin kung makakatawa ka pa mamaya. Narito na. Hahaha, Kuya Ann. Sa wakas, dumating ka. Kailangan ka namin, napakahirap nitong mga nakaraang araw. Mahina ang ekonomiya ng Haicheng. Kailangan bumangon, kuya, para sa bandera. Oo, Kuya Ann, nagsimula ang sariling kumpanya ang pumunta. Posisyon mo na bilang presidente ng Haicheng Business Alliance. Huwag ka na tumanggi. Kuya Ann, nandito ka na rin lang, huwag ka nang umalis. Mamaya, i-anunsyo naming ikaw na ang bagong presidente ng Business Association. Kayo mga matandang ito, mukhang plano niyo ito. Nga ha. Laro-laro ang lumang buto sa loob ng more years. Ayos. Hahaha. Tara na. Oy, hindi BSI and Haiching ito? Bakit nandito ka? Ba't di ka nagpakilala sa amin? Ano bang posisyon nyo? Dapat ba ako mapakilala sa inyo? And Haiching ikaw. And Haiching, huwag mong iangat masyado ang sarili mo. Maraming mas magaling dito kaysa sayo. Aminado akong maraming magaling dito sa meeting. Pero sino naman kayo? Sino sa inyo ang mas magaling kaysa sa akin? Kay Ed Luyan at kay Boss Bai, mas magaling sila kaysa sayo. Bagong project ang sinimulan ni Boss Bai, kasama kami sa pag-angat. Di ka na magkakaroon ng oportunidad na ipaglilingkod kay Boss Bai. Boss Khan Haiching. Nung nagwawala ka, hindi na kami pumapatol. Pero kung matalino ka, hingin mo ang tawad kay Boss Bai. Baka pagbigyan ka pa ay Boss Bai. By Johnning, hindi mo pa sinasabi sa MGA hanggal na, tiyang toto. Ang sabi mo ako ang yayanyo. An Haiching, anong pinagsasabi mo? Alam natin kung sino ang nagsisinungaling. Boss Bai. Ikaw at si Ate Luyan. Anong gusto mo sabihin kay An Haiching pero tapos ka nang gayon? O tapos na kayo? Paano ako tapos na? Hindi ko alam. An Haiching, ang pakikipagtalik mo sa matandang lalaki, alam namin lahat yan. Gusto mo ba na ang matandang lalaki ang magbigay ng pondo sa'yo? Bagong presidente ng Haicheng League ay magsisimula, hindi tatagal ang iyong kumpanya sa Haicheng. Matandang lalaki. Presidente ng negosyo. Luyan, kung gusto mong gumawa ng sismis, gumawa ka na marami pero ano naman gayon? Binigyan nga niya ng pondo ang kumpanya ko, pagkatapos, An Haiching napakawalang giya mo. sinasabi mong walang hiya? Mas wala kayong hiya. Ang ganda ng pagkakapareha. Siguraduhin niyong manatili magkasama. Huwag na huwag kayong manakit ng iba. Hindi na mo ay kayo An Haiching. Ipapia kita na yan. Mga kaibigan, tahimik muna tayo. 3 taon na mula ng huling Commercial Alliance Conference ng Haicheng. Simulan na natin. Ngayon, inaanyayahan natin ang bagong bituin ng Haicheng Business, si An Haiching, na magbigay ng talumpati. Magandang araw, ako si An Haiching, narito ngayon. Sandali lang, may kailangan akong i-anunsyo. Ang babae na ito, An Haiching, napakasama ng ugali. Ang buhay ni An Haiching ay magulo. Para makakuha ng pondo, nakipagrelasyon sa isang matandang lalaki. Para makakuha ng pondo, nakipagrelasyon sa isang matandang lalaki. Ikaw as I Luyan, tama ba? May ebidensya ka ba? Siempre Marone. Panoorin ninyong lahat sa screen. Sama ng babaeng An. Alamin ko siya. Teka lang. Matagal ko nang alam tungkol sa babaeng ito. Gusto ko lang makita kung gaano siya talaga kasama. Tingnan muna natin. Zigan ga. An Haiching. Ano pang masasabi mo? Isang litreto lang na yaka. Gusto mo nang sirain ako.
An Haiching, nakita na ang larawan. Nakipag-ensayo ka kay matandang lalaki. Huwag ka nang magdahilan. Oo, tama, An Haiking. Bakit ang laki ng mukha? Ayaf, aminin. Gusto pa biyanay ang Haiching Macpulisit? At sa pagkakaalam ko, bukod sa matandang ito, hindi ba bali-balita na meron kang karelasyong lalaking maaruga? At pagkatapos, An Haiching, ikaw nagpahiya SAC City Business Alliance. Bakit ang kapal mo? Sa asal mong yan, hindi ka nararapat sa aming samahan. Umalis ka na. hindi kayo karapatapat, Luyan. Nakalimutan mo na ba kung ano ka? Si An Haiking at ako, kakuha kami ng 2 bilyong investment. Hindi kami mas mababa sa'yo. Luyan, hindi ko napapansinin ang tulad mong tanga. Mamaya ko na isasayos ang mga utang mo. Pero Bai Jianing, Luyan ay di kilala ang lalaking nasa larawan. Hindi mo ba siya kilala? Larawan, anong larawan? Hindi ko siya kilala. An Haiking, ano ba ang gusto mong sabihin, ha? Sabi ni Jianing hindi niya kilala. Hindi mo ba narinig? Bai Jianing, mas makapal ang mukha mo kaysa sa naisip ko. Ano pang gusto mong sabihin, An Haiking? Mamaya darating na ang bagong pamulo ng Haicheng Alliance. Kung ayaw mong mapahiya, mas mabuting umalis ka na. Una. Maganda ang relasyon ko sa matandang ito. Kaya naman. An Haiking, paano mo naging ganito kapal mukha? An Haiking, umalis ka na. Walang hiya talaga. Luyan, paano kung hindi ako umalis? Ayaw mangyari sa iyo ng ganito, An Haiking. Darating na ang bagong pamulo ng Ligi ng Hai City. Hindi niya papayagan na may ganitong klaseng tao. Oo, hindi ko papayagan ng ganitong klaseng basura. Exactly, ikaw na yan. Ikaw BSI and Haiching ang lighter? Paano mo nagawa pumunta dito sa venue? Mga basura tulad mo, nagagawa pang pumunta dito. Bakit ba ako hindi pwedeng pumunta? Vice President Zhang, narinig mo BACA? Gawin mo na, itapon mo si An Haiking na gunito at ang nakakasukang matandang ito. Tumahimik ka, ikaw na bastos, umalis ka na dito. Siya ay ang presidente ng Haicheng Business Alliance, An Jianghe. Ano? Ang matanda, edad 7 o 80 taon. Paano siya maging bagong presidente? Hindi maaari. Ang dating presidente ba ay gaya mo, na kayang questionin bilang masama? Umalis ka na, seguridad, seguridad. Agad na alisin ang baliw na babae. Sandali. Hayaan mo siyang magsalita pa. Vice Presidente Jiang, kahit siya'y presidente, ano ngayon? Totoo namang kasama niya si An Haiking? Tumahimik ka, ang bastos mo. Hindi mo ba naintindihan ang sinabi ko kanina? Siya ang dating presidente, An Jianghe. Si An Haiking ay ang tunay na apo niya. Si An Haiking ang tunay na apo ng bagong presidente. Pasensya na sa lahat. Hindi ko na ipaliwanag ng maaga. An Haiking. Apo ko mismo si An Jianghe. Sandali lang. Luyan, katatapos mo lang akong pintasan. Gusto mo nang umalis? An Haiking, ano pa ba ang gusto mong gawin? Siyempre, ipakukulong kita. Ayon sa pagkakaalam ko, ang paglantad ng kahihiyan at paninirang puri sa publiko ay may kasamaang pag-usapan sa kulungan. Hindi ko muna masasabi sa iyo. Naalala ko sinabi mo na may nagpuhunan sa kumpanya mo ng 2 bilyon. Kung di mo sinabi, nakalimutan ko na. An Haiching. Kate mayaman ang lolo mo, ano na yon? Di ka naman mas angat sa amin ni Jianing. Ang nagbigay sa inyo ng pondo siguro di pa alam ang tunay niyong pagkatao. NGA Kaibik, huwag kayong magpaloko sa kanila. Ang totoo niyan ay. Huwag kayong magpaloko sa kanila. Ang totoo niyan ay sila ay tagapag-alaga at assistant ko. Siya SI Luyan, assistant KO. At SI Bai Jianing. Anak lang siya ng tagapag-alaga namin. Naawa lang ako sa kanila kaya pinatrabaho ko sa bahay at kumpanya. Ang group ay laginang sa pamilyaan, hindi sa kanya Bai Jianing. Ano? Si Bai Jianing ay anak lang ng tagapangalaga ng bahay. Grabe, totoo ba ito? Si Bai Jianing ay anak lang ng katulong.
Oh. Ang nanay ni Bai Jianing ay kababayan ko. Noong ilang taon nang nakalipas, inisip ko siya ay kawawa. Kinuha ko siya kasama si Bai Jianing para maging katulong sa bahay. Hindi ko inaasahan na naglalagay ako ng 2 traidor sa bahay ng anak ko. Ang mag-ina na ito ay nakikisosyo sa katulong ng anak ko. Nagpakana laban sa amin. Gusto nilang agawin ang kumpanya at bahay ng anak ko. Itong usapan na to. Ayusin natin ito ngayon. Ano? Si Bai Jianing talaga ang anak ng yaya ni An Haiping. Hindi ba siya malaking boss? Ano? Si Luyan ang yaya at katulong ni An Haiking. Ikaw na walang kwenta, nagdala ka ng 2 scammer para pumirma ng kontrata sa akin. Hintayin mo lang na makulong. San Rue, tanggal ka na. Ikaw ang magbabayad sa lahat ng nawawala ng kumpanya. Mula kay Jianing. Ikaw anak ng katulong sa pamilya ni An Haiking. Totoo bang sinasabi nila? Magaling ka, Luyan. Sabi ko, nung nagpunta ka sa villa ng pamilya ni An Haiking, parang may kakaiba. Ikaw pala ay katulong sa pamilya ni An Haiking. Ikaw na katulong, gusto mong maging may bahay. Napakawalang hiya mo. Luyan, napakawalang hiya mo. Luyan, napakawalang hiya mo. Bagbugin ang mapalinlang na ito. Bagbugin siya, bagbugin siya. Tama na, huwag mo na siyang saktan. AKOSI and Haiching, Anaking Yaya. Pinalayas ako ni An Haiking mula sa kumpanya. Yano na yan? Hindi ba't pareho lang kita pinagkakakitaan, ha? Sino ka ba talaga? Ako ang nag-invest pa sa'yo dahil lang sa reputasyon ng kumpanya ng pamilyaan. Ano ka ba talaga? Tama. Ano ka ba? Anak ka ng yaya, pero akala mo presidente ka na. Maghanda ka na lang makulong habang buhay. Babayaran kayo. Ibabalik ko lahat ng puhunan ninyo, ayos na ba yan? Pasensya na. Lahat ng proyekto mo, sinira ko na. Wala ka ng pera. Ano? Imposible. Paano mo nasira lahat ng proyekto ko? Ikaw, ano ka ba? Itong tao ay isa sa mga top brass ng Yanqing. Si Mr. Fu Heian, mayaman ng bilyon-bilyon. Patayin ka, parang pinatay lang ang isang insekto. Ang boss ni An Haiking ay ang MRF ng Yancheng. Paano? Natapos mo na ba lahat ng paghihiga? Kung tapos na, saka kayo naman. Kasama ang kanilang pamilya. Habang buhay sa kulungan. O mamalay mo sa bambiyahe. Tapos na. Tapos na. Patawarin Montag ako, Mr. Fu, nagkamali ako. Niloko ako Nina Bayaning at Luyan. Una Mr. Fu niloko lang kami. Bejianing. Sinabi mo sa akin na tanggalin ang isang binti ni MR Fu para mag-sorry kay Monsieur Fu. Binuhay mo isang paa ko. Dapat ko bang buhayin ang 2 mong paa? Scarface kuya. Nagkamali ako, patawarin mo na ako, Kuya Scarface. Dalhin silang lahat. Ayusan niyo yan. Kuya Scarface. Ikaw talagang yaya Luyan papatain kita. Dalan sila. Sa wakas, sobrang sa pakiramdam. Tayo na rin. Hindi. Hindi pa ako tapos magsalita. Ano pang gagawin mo? Gino Ang Fu, may sasabihin ako sa iyo. Anong sasabihin? Ganito. Ginong Fu, maari mo ba akong pakasalan? Sabi na nanay ko, hindi na ako bata. Dapat magpakasal, kung hindi, tatanda na tayo. Ikaw. Seryoso ka, BA. Baka hindi mo pa ako kilala na mabuti. Hindi kilala kita ng sobra. Kahit mamatay ka para sa akin. Kaya, Mr. Fu. Ikinakasal mo ba ako?
Gusto kita. Matagal na. Alam ko. Pasensya na. Huli pa rin ako. Kung may susunod na buhay. Hindi kita ipapasa kay Jenny. Matagal na kitang nakilala, Fuheyan. Ako ang iyong puting buwan, pero sa nakaraang buhay, huli ko lang nalaman. Pero hindi nang gayon. Gayon, gusto kong pakasalan ka at maging asawa mo. Ngayong buhay ko, ay kailangang mahal ko.